Alright, so nandito tayo ngayon sa Barangay Baybay, dito lang sa Tiwi Albay para bisitahin natin ang pinakauna nilang simbahan dito sa lugar na ito. Ito po yung tinatawag ditong Sinimbahanan. So kung makikita nyo, ito po yung naiwan na structure ng simbahan na to. Nakatayo pa, konkretong-konkreto, gawa sa bato. Pero bago ang lahat, gusto ko muna ipakilala sa inyo ang mga vlogger ng Tiwi Albay. Sila po yung Team Pandiurag. So sila po yung mga sikat na vlogger dito. Sila po yung nag-guide sa amin dito sa lugar na to. Kaya nagpapasalamat po kami sa grupong ito, sa mga vlogger na to. So yun, papasok tayo dito sa loob. Actually po, nakapag-shoot na kami kanina. Kaso doon kami dumaan sa may gilid. Hindi ko napansin na bukas pala ang daan ang papunta sa kampanar ng simbahan. So kung hindi ako nagkakamali, ito po yung main door ng simbahan na to. Ito po yung lawak, maliit lamang. Pero talagang na-amaze ako dahil sa itsura ng simbahan na to. So nakatayo pa rin. Kasi hindi gaya ng mga naiwan na simbahan na nagiba ng bagyo tapos ng lindol, halos natira na lamang yung bubong nila. Pero dito, yung buong structure ng simbahan nakatayo pa rin. Yung kesame, yung dingding nakatayo pa rin. Pero yun lang nga, talagang wala na yung bubong yung simbahan na to. And then napapalibutan na rin ng ugat ng balete. So dito po yung daan papunta sa kampanar yung simbahan na to. So akitin natin. Maliit lamang ang simbahan na to, yung kampanar niya, maliit lamang. Pero di ko sure kung itong simbahan na to ay lumubog na. Kasi first time ko makakita ganito kababang simbahan. Sa lahat na na-vlog namin na simbahan, halos mataas yung structure nila. Pero dito, ngayon lang namin nakita ditong mababa ang simbahan na to. Akitin natin hanggang sa may kampanaryo. Yun, no? So, ito yung loob ng kampanaryo ng simbahan na to. So, posible, doon po nilalagay yung kampana. Pakita ko po sa inyo. So, ito yung baba ng kampanaryo ito. At kung hindi ako nagkakamali, doon po nilalagay yung kampana sa simbahan. So, nangangamoy na dito tayo ng paniki. Ayan, no? So halos yung mga sanga, mga ugat ng puno ng balete gumagapang na dito pababa. Gaya nito. Yung structure ng loob na ito. Mahaba lamang, pero posible po na itong simbahan na to lumubog na dahil sa mga dumaan na bagyo at lindol. Kasi sabi ko nga kanina, first time ko makikita ang ganitong kababang simbahan. So, ito po yung labas ng simbahan. Kung makikita po ninyo, baba muna tayo. Halos may nakatira na rin sa tabi ng simbahan na to. Ito po yung pinakaunang simbahan dito sa Tiwi Albay. So dahil nga sa lindol, sa bagyo, ito po ay nasira na. Kaya yung pinakabagong simbahan at ikalawang simbahan ay nakatayo na po doon sa Barangay Tigbi, dito lang sa Tiwi Albay. Diyan po yan sa may sentro mismo. So dito kitang-kita niya yung mga ugat ng puno ng baleting gumagapang na sa gilid ng simbahan na to. So konkretong-konkreto gawa sa bato. Makikita nyo naman talaga yung structure ay talagang almost 400 years na. Kasi bibihira na simbahan ngayon na gawa sa kahoy, gawa sa mga materialis na talagang ginagamit na ngayon. Pero dito makikita nyo yung halos mga bilog na bato. Talagang sulit na sulit yan. At ito naman po yung harap ng simbahan. Kung makikita ninyo, posible ito po yung retablo. Dito po nakalagay yung altar. At ito po yung mesa. So for your information po, itong ruin na naiwan dito, may ginagana pa po ditong misa. Sabi po ng parish priest ng St. Lawrence. Kasi kanina po nagkaroon kami ng interview doon po sa simbahan ng St. Lawrence sa pamagitan po ni Father Ante. Ito po ay gaganap pa siya dito ng misa. So ito po daw, nakikita nyo yung altar dito, nilagay lamang. So bago na po ito, hindi na po ito yung pinakaluma niya. Posible, ito
dito po nakalagay yung mga upuan ng mga sakristan. Dito naman yung upuan ng pare. Kung i-imagine lang natin. So, dito sa gilid, halatang lumang-luma na kasi pati yung mga ugat ng puno ng balete gumagapang na dito. Ito, kadikit na dito sa batong ito. Ayan, laking ugat to. So, posible ito po yung bintana. Kung makikita nyo halos sa mga nakapaligid na simbahan na to, may mga bintana po siya dyan na ngayon naiwang butas na. Ano? Nakaka-amaze lang kasi bibihira lang na meron pa rin natitirang ganitong structure, lalo na napakatagal na. So, almost 400 years na kasi yung simbahan doon St. Lawrence nakatayo almost 300 years. So, ito daw, kung hindi ako nagkakamali, nag-operate lang to for almost 100 years. So, nakaka-amaze lang kasi talagang first time namin pumunta dito at first time namin makikita ng ganitong simbahan. So, ang pagkakaalam ko, ang natira na lang na simbahan na ganito pa rin yung structure niya. Somewhere in Albay, hindi lang ko sigurado pero may nagsuggest sa akin, bisitahin ko daw. Kaya baka darating oras na pupuntahan rin natin yan. Pero hindi na daw siya ganito ka-intact. So, ibig sabihin, pwedeng may gibana sa mga ligid na simbahan. Kumbaga may natira na lang na konting ruin ng simbahan. So ayun, magpaalam na ako si Papa AJ ito. Peace out.